Mapagpalang araw ang aking bati. Sa mga nakikinig, naway sumilay ang ngiti. Ang araw na ito'y sadyang itinangi upang buwan ng wika ating ipagbunyi. Sadyang kapanapanabik ang buwan ng Agosto, sapagkat buwan natin ito, mga kapwa ko Filipino. Ating ipagbunyi o mga katoto, isigaw natin sa mundo, Filipino ako. Kaming mga guro na San Pascualenyo ay nakikiisa sa pagdiriwang nito na ang temang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Programa'y bubuksan ng isang awiting tatak ng pagka-Filipino natin, ang pambansang awit ng Pilipinas. Susundan ito ng isang panalangin na magbibigay puri sa Panginoon natin. Ginang Catalina Manigbas ay ating dinggin. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mahalagang araw na ito upang ganapin ang virtual na pagdiriwang ng buwan ng wika at buwan ng kasaysayan. Salamat din po Panginoon sa pagbibigay ng kalakasan sa mga guro upang maisakatuparan ang programang ito. Nawarin po Panginoon na patuloy mong bigyan ng biyaya ang aming paaralan upang patuloy ito na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mag-aaral. Panginoon, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Inilalapit din po namin, Panginoon, ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na kumakalat. Ito po ay ang COVID-19. Sila po naway agaran mong pagalingin, ang kanilang lakas po ay iyong panumbalikin. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan ng mapigil. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapala at paggabay sa amin. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming mga kababayan at ang aming bansang Pilipinas. Ito po ang aming taimtim na dalangin. Amen. Isang mensahe ang ating papakinggan mula sa Ulong Guro Isa, Ginang Filipina M. Serrano. Maganda, malusog, at ligtas na buhay sa ating lahat. Isang karangalan po sa akin na makapagbigay ng maikling mensahe sa taunang pagdiriwang ng buwan ng wika. Na ang tema po ngayong taong ito, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Ang wika ay salamin ng kultura, at ang kultura ay bahagi ng kasaysayan.
makasaysayang lumipas man ang daang taon, ay mananatiling nakaukit sa puso at isipan ng lahing Filipino. Lahing Filipino na may mahigit 100 dayalekto ay hindi naging hadlang upang magkaunawaan, bagkus nagbunsod pa ito sa matinding bayanihan. Patunay na ang bayanihang ito ay sagisag sa pagkakaisa at pagtutulungan ng sambayanang Filipino. Ang buong mundo sa kasalukuyan ay dumaranas ng pandemya. Ang patuloy na paglaganap ng COVID-19, hindi ba't wika rin ang ginagamit na instrumento upang magbigay ng mga babala at tagubilin sa taong bayan upang ang virus na ito ay maiwasan at malabanan. Kaya, ang pagresolba sa pandemyang dinaranas ng buong mundo ay hindi lamang nakasalalay sa pagdiskubre ng bakuna. Malaking papel ang ginagampanan ng kamalayan or awareness ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang informasyon ay magkakaroon ng kolektibong hakbang para sa prebensyon ng nakamamatay na sakit. Maging sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan hanggang sa Mindanao ay malaganap na ginagamit ang bayanihan sa mga kampanya kontra COVID-19. Pagpupugay po sa ating mga frontliners na itinuturing nating bayani sa panahon ng pandemya. Ang bayanihan ay para sa lahat. Ito ang pagkakaisang lubhang kailangan upang mapagtagumpayan ang pandemya sa pamamagitan ng pagdadamayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Buwan ng wika, mas binigyang linaw sa mensaheng ating napakinggan. At upang punuin ang ating kaalaman, gurong tagapamatnubay, Ginang Gracia Arlene G. Areta, ang ating pakinggan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malugod na pagbati mula sa inyong lingkod ang taus-puso kong ihahatid sa bumubuo ng kagawa ng Pilipino, sa pamumuno ni Binibining Lawrence Aitona, lalo't higit sa ating punong guro Binibining Jose Morapante at sa ating mga ulong guro. Gayon din sa malasipag na guro ng ating paaralan. Magandang umaga po. Bagaman tayo ay nasa mahirap na sitwasyon sa mga panahon ito, sa patnubay ng buong tapal ay nagpapatuloy tayo sa ating mga gawain upang ang ating mga adhikain ay patuloy nating mapagtagumpayan. Naway, ang pagtangkilik natin sa ating sariling wika ay maging isang mabisang sandata upang maipahayag natin ng ating mga damdamin para sa kabubuti ng lahat. Naway, patuloy tayong pagpalain ng kapal upang maipagpatuloy pa natin ang ating mga nasimulang gawain at ito ay matulong sa sambayanan. Hindi po ang inyong lingkod, bumabati ng isang mapagpalang umaga at mabuhay po ang ating wikang pagbansa. Maraming salamat po. Kaming mga guro ng San Pascual National High School ay positibong tumanggap ng hamon, hindi natitinag at hindi papipigil sa kabila ng pandemya. Tayo'y magbalik tanaw sa mga naging pagdiriwang sa mga taong nagdaan.
Katuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sama sisig lang inda, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na tumutuyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay tinadhana, araw-buwan at mga tala. Ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house with the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, Quinto Bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hitting drums. Yeah, so shake it up and dance it like no more drama. The shot we're gonna just Philippines, so what I got. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty, see pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Upang bigyang kulay ang ating pagdiriwang, mahalagang mensahe ay ating pakinggan. Mula sa masipag naming punong guro 3, Binibining Dulce Amor M. Abante. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ang buwan ng Agosto ay panahon upang ipagdiwang at pahalagahan ang ating wikang pambansa. Ito ay panahon kung kailan may mga programa ang bawat paaralan na nagsasagawa ng iba't ibang pagtatanghal ang mga mag-aaral. Mayroong umaawit, sumasayaw, tumutula at gumuguhit. Bagaman wala kami sa aming mahal na paaralan, ako ay nagagalak sapagkat hindi nawala ang inisyatibo ng mga guro ng Departamento ng Filipino na ipagdiwang ng San Pascual National High School ang buwan ng wika sa kabila ng pandemyang ating nararanasan.
Ang tema ng buwan ng wika ngayong taon ay wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa mga Filipinong bayanihang kontra pandemya. Sa panahong ito na may pandemya ay hindi nawawala sa puso ng mga Filipino ang diwa ng bayanihan. Isang patunay at halimbawa ay ang pagpapaabot ng mensaheng naglalaman ng pasasalamat at pagpapahalaga sa ating mga frontliners sa kanilang serbisyo na hindi matatawaran. Gayon din ang mga mensaheng nagbibigay pag-asa sa mga nagkaroon ng sakit na COVID-19. Nagbibigay ito sa kanila ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Sa kabila ng mga suliraning ating nararanasan, hindi pa rin nawawala ang pag-usbong, pagpapayaman at paglinang ng wikang Filipino. Patunay na halimbawa ang pagpapagaan sa mga siyentipikong terminolohiya na tanging espesyalista at eksperto lamang ang nakakaalam. Upang pagaanin ito ay ginamit ang mga katutubong wika na naging daan upang mas madali itong maunawaan ng bawat isang mamamayan. Sa panahong ito ng new normal, hindi man tayo magkakasama, ay naghanda kami ng virtual na pagtatanghal ng pagdiriwang ng buwan ng wika. Patunay ito na mahal namin at pinapahalagahan ang wikang pambansa, ang wikang Filipino. At ang San Pascual National High School ay laging handa at hindi pa huhuli upang tumugon at makibahagi sa adhikain at layunin ng Departamento ng Edukasyon na isulong ang edukalidad. Tayo na may dumako sa mga kaguro kong pantas. Atin silang kilalanin. Mensahe ay pakinggan. Isang karangalan ang makapagsalita sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Ang inyong lingkod, Ginang Lerma F. Agtay, guro sa Filipino G10. Layunin ng pagdiriwang ang himukin ang bawat isa na maging instrumento o sandata sa pagsugpo laban sa ating COVID-19 na naggaganap sa ating new normal. Bawat isa ay hinahamon upang maging daan sa bigay impormasyon na gamit ang wikang Filipino at ang mga katutubo upang tayo ay maging sandigan sa paglaban at pakikipagdigma sa COVID-19. Maraming salamat po. Wikang Filipino at sa iba pang wika sa ating bansa. Sa pamagitan ng ating wika, malaya natin ahayag ang ating salubin, opinyon, hangarin, hinaing at katotohanan na pinasasadlakan ng bayan at ng buong bansa sa panahon ng new normal. Iisa lang ang ating hangarin at prinsipyo, at ito'y ang pagkilala, pagmamalasakit, pagpapaunlad, pagtangkilik at pagmamahal sa ating wikang Filipino. Kaya, para sa wika, panitikan at kultura na iniuugnay sa ating bayan at sa buong bansa, manatili tayong ligtas, malusog ang isipan at katawan sa panahon ng pandemya. 7,107 mga pulo. Tayo ay sinusubok, ngunit hindi susuko. Pinaglalayo, ngunit pilit babangon, lalaban at tatayo. Ako, bilang bahagi ng Paaralang Nasyonal ng San Pascual, ay nakikiisa upang linangin at pagyamanin
ang katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Isang makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng wika para sa taong 2020. Ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay nakasentro sa temang Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika. Ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Ngayong taon ay humarap at kasalukuyang humaharap sa maraming pagsubok ang ating bansa. Kabilang narito ang pagputok ng Bulkang Taal at ang pagharap natin sa pandemyang COVID-19. Sa mga pagkakataong ito, hindi natin may kakailang wika ang pinakamabisang medium sa paghahatid ng impormasyon sa ating mga mamamayan. Sa panahon ring ito masusukat ang pagbibigkis at pagkakaisa o bayanihan ng mga Pilipino. Ang Buwan ng Wika ay isa sa mahalagang pangyayari na ating ipinagdiriwang bawat taon. Sinusubok man tayo ng pandemya, mananatiling nakatatak at nakaukit ang mga katutubong wika na simbolo ng ating pagka-Filipino. Ang wika ang sandigan upang magkaunawaan at magkaintindihan ang bawat isa. Lalo't higit sa pagbibigay at pagkalap ng mga impormasyon na makatutulong sa pagharap natin sa ating nararanasang ito. Tandaan, ang wika ay isa sa ating sandata. Maligayang araw ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Nawa ay patuloy tayong patatagin at pagkaisahin ng pandemyang ito sa pamamagitan ng ating wika. Maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika na may temang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Tunay na kailangan natin na mapahalagahan ang paggamit ng ating katutubong wika. Ito ang magiging sandata ng bawat isa upang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa pandemya na ating nararanasan sa kasalukuyan. Magandang araw sa ating lahat. Sama-sama nating ipagdiwang ang buwan ng wikang pambansa. Nakararanas man tayo ngayon ng sigalot na dulot ng pandemya, naging tulay naman ito upang magkaisa ang mga Filipino sa pamamagitan ng ating wika at naging daan upang mas yumabong ang diwa ng bayanihan sa bawat isa. Kulang ang isang bansa kung walang wika. Isang presentasyon ang aming inihanda. Wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Ating alamin ang kaluluwa ng ating bansa. Tagalog, Pilipino, at Filipino. Ang wikang Tagalog ay wikang sinasalita sa rehiyong Tagalog, kasama ang Bulacan, Bataan, Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Mindoro, Marinduque, ilang parte ng Puerto Princesa, Nueva Ecija at sa National Capital Region o Metro Manila. Opisyal na kinilala ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong ika-30 ng Disyembre taong 1937 sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134. Sinimulan itong ituro sa lahat ng paaralan sa buong kapuluan ng bansa simula noong 1940 sa ginawang survey ng Ateneo de Manila University. Noong taong 1989, lumitaw na 72% ang nakakaintindi ng Tagalog sa buong bansa. Tagalog, Pilipino, Filipino. Sinimulang tawaging Pilipino ang Tagalog noong 13 Agosto 1959 sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7 na nilagdaan ni Jose Romero na dating kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ayon kay Panganiban, ang pagpapalit tawag sa Tagalog
katutubong Pilipino noong 1959 ay upang mapawi ang isip regionalista. Ang bansa natin Pilipinas, kaya normal lamang na tawagin Pilipino ang wikang pambansa tulad ng ibang pangunahing wika sa daigdig na kung ano ang bansa ay siya ring pangalan ng wika. At kung ibang katawagang maaaring ilapat sa wikang pambansang Pilipino batay sa Tagalog. Samantala, unang nasaksihan sa Saligang Batas ng 1972 ang konsepto ng isang wikang panlahat ng Filipino. Gaya ng nasasaad sa Artikulo 15, Seksyon 3, Talata 2 ng nabanggit na Saligang Batas. Ang Pambansa Assembly ay dapat gumawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at formal na adopsyon ng panlahat ng wikang pambansang tatawaging Filipino. Isang wikang multi-base na may tuturing na panlahat ng wikang pambansa na nakabatay sa maraming wika ang kailangan sa isang multilingual na bansang katulad ng Pilipinas. At ito mismo ang siyang binibigyan diin ng Saligang Batas ng 1987, partikular na sa Artikulo 14, Section 6 at 7 na naglalaman ng sumusunod na pahayaga. Section 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payubungin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, at hanggat walang ibang tinatadhana ang batas Ingles, ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo roon. Itinuturing ang wika na isang mabisang bigkis sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon ng wikang pambansa sa gayon ay nagmimithing mabilis na magkaunawaan at sibulan ng damdamin ng pagkakaisa ang mga mamamayan na may iba't ibang wikang katutubo. Katulong ito ng pambansang watawat, pambansang awit, at iba pang pambansang sagisag sa pagtatatag ng pambansang pamahalaan. Ito ang dakilang lunggati ng kapasyahan bilang 13 hanggang 39 na kalupunan ng KWF nang bigyan nito ng sumusunod na definisyon ang Filipino. Ano ang Tagalog at Pilipino? Ang Tagalog ay ang wikang katutubo ng mga Tagalog at hinirang noong 1939 na maging batayan ng wikang pambansa alinsunod sa atas ng 1935 Constitution. Ang Pilipino naman ay ang pangalang itinawag sa nabuong wikang pambansa sa bisa ng atas pangkagawaran ni Kalihim Jose A. Romero noong 13 ng Agosto taong 1959. Inilabas ang atas kaugnay sa pagdiriwang sa nalalapit noong Linggo ng Wika at upang may tanim ang kabuluhan ng pagkakaroon ng isang medyum ng komunikasyon. Sa ikalawang talata ng atas ni Romero, idiniin pa na, in order to impress upon the national language the indelible character of our nationhood, the term Filipino shall henceforth be used in referring to that language. Bago pa lumabas ang atas, ang wikang pambansa ay karaniwang tawaging Tagalog o wikang pambansa. Ang atas, sa gayon, ay isang paraan ng pagbibinyag ng wikang pambansa at upang mahiwalay ito sa tatak na Tagalog. Bakit tinawag na wikang Filipino ang wikang Pilipino? Ang pagtawag na Filipino sa wikang pambansa ng Konstitusyon 1987 ay may mahihiwatigang bagong mitiin. Una, nais nitong ihiwalay ang wikang pambansa sa batik na Tagalog ng Pilipino. Ikalawa, nais itong ipanukala ang saloobin na totoong pagyamanin at linangin ang Filipino bilang isang wikang pambansa sa pamamagitan ng mga katutubong wika ng bansa. Nito lamang, 5 ng Agosto 2013, sa pamamagitan ng kapasyahan bilang 13 hanggang 39 ay nagkasundo ang kalupunan ng KWF sa sumusunod na definisyon ng Filipino. Ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon, sa pagbigkas at sa pagsulat na paraan ng mga pangkating katutubo sa buong kapuluan. Sapagkat isang wikang buhay, mabilis itong pinaunlad ng araw-araw at iba't ibang uri ng paggamit sa iba't ibang puok at sitwasyon, nilinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko. Ngunit sa paraang maugnayin
at magtampok sa mga lahok na nagtataglay ng mga malikhaing katangian at kailangang karunungan mula sa katutubong wika ng bansa. Iba't ibang gawain ang aming inihanda. Hindi nagpagapi sa lumalaganap na pandemya. Mula baitang 7 hanggang baitang 10 ay tumalaga. Sa hamon ng buhay, kaming nakahanda. Kasaysayan ng wika, ang mga katutubong wika sa maka-Filipinong bayanihan kontra pandemya. Kamusta, aking mga kababayan? Wikang Filipino ba'y ating pa rin pinahahalagahan o tuluyan na ngang ating kinalimutan, pinabayaan at mas piniling pagyamanin itong mga wikang dayuhan? Wikang Filipino, tabak ang kapara, matalim, matalas, tunay na kamangha-mangha. Sa ating inang bayan, ito ang nagpalaya, sandatang idinaan sa itim na tinta. Wikang buhatan ng maraming kaalaman, tulay sa pagbabagong ating inaasam. Susi sa malayang pakikipag-ugnayan, dulot ay masayang pagbabayanihan. Sa panahon ng pandemya, pagbabayanihan ay makikita. Mayroong pagkakaisa at malasakit sa isa't isa.
Wikang higit na yumabong sa paglipas ng panahon. Nagmula sa isa, dumami ng lumaon. Iyan ang mga katutubong wika sa panahon natin ngayon. Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Kapampangan, Pangasinense, Hiligaynon, Ilonggo. Ilan lamang sa mga dialekto ng wikang Filipino. Puhunan ay dugo, luha at pawis ng ating mga ninuno. Sa Luzon, Visayas, maging sa Mindanao, sa ilang at kagubatan, doon ay sumisigaw. Ang dunong nabigay ay hindi mananakaw. Sa bukas na darating, ito ay magsisilbing ilaw. Wikang sa ating patuloy na nagbubuklod, ating pahalagahan, huwag tayong manghimagot, ating tangkilikin ang wikang sariling atin, sapagkat ito'y pamana ng mga ninuno natin. Awiting katutubo, nais nating marinig. Ihahatid ito ng maestrang may malamyos na tinig. Walang dili iba. Ang maestrang mahinhin, binibining Caroline Ilagan, siya'y ating dinggin. Ang tinig mo'y di naririnig. Ano nga bang halaga ng buhay sa daigdig? Darating ba ang isang ngayon at magbabago ang panahon kung ang bawat pagdating ay laging pabulong? Aanhin ko ba dito sa mundo ang mga matang nakikita'y di totoo? May iting luha ang likuran at paglay ang tanong ay kailan? Bakit di natin isabot pagmamahal? Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya at gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, isa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko. Ang pagdamay sa kapwa'y nandiyan sa palang mo. Di ba't ang gabi ay may wakas? Pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Araw ay agad nasisikat, iilawan ng ating landas nang magkaisa bawat ating pangarap. Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya at gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, isa lang ang ating lipi. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawang tunay ang siyang nais ko. Ang
Malapit na pong matapos, programa naming binuo. Pangwakas na pananalita mula sa aming dalubguro. Ating pakinggan, Binibining Lawrence B. Aitona. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po, sa ngalan ng mga guro sa Pilipino ng San Pascual National High School ay nagpapasalamat dahil naipagdiwang po natin ang buwan ng wika kahit na may pandemya tayong hinaharap ngayon. Batay sa temang wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika, alam ko pong ang inyong aktibong paglahok sa aming mga naging gawain ay magiging dahilan upang mapanatili sa inyong isip at puso ang kahalagahan ng ating wika noon, ngayon at magpakailanman. Ating itong pagtibayin at lalo pang mahalin. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Wikang katutubo ay lagi nating gamitin upang pagkakaisa, unawaan, sa puso'y paglaabin. Sa gitna ng pandemya, tayo'y bigkisin ng respeto, pagmamahal, pagdadamayan ay naisin. Sapagkat kaming mga guro sa San Pascual National High School ay kaisa at katulong sa pagsusulong ng edukalidad. Muli, isang magandang umaga po. Ako, si Ginang Emerald V. Castillo, ang inyong tagapagdaloy sa araw na ito. Maraming salamat po.